Magandang araw mga kaibigan. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate or tablia, si Kwati. Pwede kayong mag-order sa number na ito, 0916-9000-997. Limited ang stock kaya first come, first serve basis. Hindi po ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napakaganda ang epekto nito sa aking kalusugan. Pure organic cacao o tablia ito, napakasarap. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para makabenta sila sa kanilang sikwati or kakao, dark chocolate. Bigyan natin ng reaction ngayon itong article o balita sa Philippine Star tungkol sa kaso na isinampa ng isang businesswoman laban kay General Torre at 9 tauhan ng CIDG. Naipost, I think 3 days ago ni Attorney Trixie Angeles na may summon ang NBI dito kay General Torre. So ito, follow-up report na detalye ngayon. Ano ba ang mga pagkukulang ng CIDG, bakit nagsampa ng kaso itong businesswoman. So, CIDG Chief, title, CIDG Chief Torre faces illegal detention case, Philippine Star, May 1, 2025. Ngayong araw na ito na-publish. The head of Police Criminal Investigation and Detection Group and 9 CIDG officers are facing criminal charges for allegedly detaining a businesswoman for 6 days based on a photocopied red notice from the International Police Organization. Xerox. Okay. CIDG Director Major General Nicolas Torre III and his subordinates failed to attend the preliminary investigation set by the Makati Prosecutor's Office on April 21 and 28. Okay, isinare ito ni Attorney Trixie Angeles and other social media influencers na marami akong nakita. Yung summon ng fiscal directed to the complainant. Wala akong nakitang summon or subpoena directed to General Torre. So, April 21 and 28 yung preliminary investigation. So, dapat magkita yung complainant at saka mga respondents. So, ngayon, hindi nagpakita itong si General Torre and his men. So, anong mangyari? Depende na sa prosecutor. Pwede niya nang evaluate yung evidences presented by the complainant. So kung malakas, may probable cause or may certainty of conviction, pwede niya nang i-file ang kaso sa taas, sa korte. Or pwede niyang i-dismiss. So kahit hindi nag-appear si General Torre and his men, bahala na ang prosecutor. Ganon ang alam ko Correct me if I'm wrong. Okay, so ano itong complaint? Ito, maganda itong sinulat ng Philippine Star dahil mas detalyado. Okay, in March, Rochelle Calle 48 filed complaints for unlawful arrest and arbitrary detention against Torre and his men. The Star asked Torre for comment but has yet to receive a reply. So, one-sided story pa lang ito Mas maganda malaman din natin yung story side of CIDG. Calle accuse ito. Accusation pa lang ito. It must be proven in court. O kaya kailangan din ng sagot ng kabilang kampo itong kay General Torre. Calle accused the CIDG of illegally detaining her from November 21 to 27, 2024 after the Interpol issued a red notice against her on May 2, 2023. So, matagal na yung red notice, So, na-detain siya, nakulong siya last year,
November 21 to 27. Okay. She was charged with fraud by her former business partner, Abdul Malik Al-Shinhin in the United Arab Emirates. Okay, fraud, parang niloko. Sa kwarta siguro ito. Based on Calle's complaint, a copy of which was obtained by the Star. Wow, ang galing naman. Kaya detalyado itong article ng Star dahil nabasa nila yung complaint affidavit ni Miss Calle. Okay. Based on Calle's complaint, a copy of which was obtained by the Star, 4 officers from the CIDG's Detective and Special Operations Unit went to her house to serve an Interpol red notice on November 19, 2024. Yung unang sinabi ng ano is photocopy lang, Xerox copy. Calle said the CIDG personnel told her that she would not be taken to the Bureau of Immigration if she would give them a Christmas gift. Again, accusation pa lang ito. Wag naman kayong manghusga. One side of the story lang ito. Christmas gift. Pag magbigay ka, hindi ka na namin dadalhin. Ang complainant, she refused to give. Okay. After 2 days, 7 CIDG officers arrested Calle at the Makati City Hall. So, ikinulong na siya. So, 6 days siyang nakakulong. The businesswoman claiming she endured dire conditions while being held at the CIDG headquarters sought assistance from the Public Attorney's Office. In a letter dated November 26, 2024, PAOS o Public Attorney's Office, Quezon City Division urged Tory to release Calle since she had yet to be shown a court order or arrest warrant from authorities both in the Philippines and in the UAE. Mahirap nga naman to. Dapat may court order. Hindi mo talaga pwedeng ikulong ang isang tao kung walang order ng korte. So either korte dito or korte sa UAE kung saan doon siya sinumbong. So mabuti na lang, based sa affidavit, mabuti na lang tinulungan siya ng Public Attorney's Office. Okay. On November 27, 2024, Calle said police accompanied her to the Department of Justice to file a perjury case against Al-Shihi, only to be told by the fiscal that her complaint was incomplete. Before she was released, ito na, mabigat na accusation na naman ito. Before she was released, Calle said she was made to sign an affidavit stating that she surrendered to the police. So, nagsasabi ba ng totoo itong complainant? Hindi natin alam. Kaya kailangan the other side of the story, si IDG men, mag-comment sila para mabalanse. Ano pa? So, yun po ang update. So, magbibigay ba ng comment ang CIDG? Sana. Para mabalanse. Kailan kung hindi sila magbigay ng side ng kanilang story, kasi na-publish na ito sa Philippine Star, disadvantageous sila. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang natagaan og gero nga nagtukod og balay. Salamat sa Ginoo o salamat sa nagatagaan ni. Kay magagbalay na gid ko. Wala ni ang bago niyang balay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa nagatag og bisin. May naat kong haragan pa ang matabangan kada kung pang nanginanlan. Og karon unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga gero naa na.
og makabalay na gyud mo og bag-o. Unang-una, salamat kayo sa Ginoo nga iya ming kuanan nga naitaw nga motabang sa mo aron makabalay mi. Ug salamat po dahil sa kuan kanang nag-sponsor sa video sa nagtanaw sa video. Salamat kayo. Kay dili gid mi makabalay kung wala mi gi katagan. Basta nagpasalamat ikog dako sa Ginoo nga nasa gikuan nga makatabang sa mo aron nga makabalay ni kay lisod gid kayo ang panahon karon kay kung wala mi gitabangan dili gid mi makabalay. Salamat kaayo sa nagtabang ani, naot nga mapadayon pa yang tabang, daghan nga matabangan. Oo. Kay daghan pa nang inahanglan nga sama na mo. Nagtabang og panday Oo. dali ra mo man ang balay. Oo, tuopod si Angkol na magtabang og panday kay para dali ra mo man pod ang balay nila. Oo. So salamat kayo. Salamat kayo. Sige, God bless.